Akala ko, kapag may negative issue kay Vice President Sara Duterte, naglalabas sila ng mga survey kung saan pinapakita ang taas-taas ng rating ni Sara Duterte. Aba, hindi lang pala kay Sara Duterte yung ganun sistema. Kahit na dito sa mga Sara Duterte senators, ginagawa na po nila yan. Pansinin nyo, yung sunod-sunod na palpak na mga statements nitong si Senator Robin Padilla dyan sa impeachment trial ni Sara Duterte, enough para tayo ay matawa na lang or mainis dito kay Robin Padilla. Aba biglang-bigla naglabas sila ng survey at sabi dito sa GMA News, Robin Padilla tops Pulse Asia Senatorial Survey for May 2028 polls. Naku! Di ba? Parang Sara Duterte na ang dating, basta may usaping negative, asahan nyo may lalabas na survey na pumapabor kay Sara Duterte. Ganun na rin ngayon, pati sa mga senador nila. Dito sa mga palpak at nakakatawang mga statement ni Robin Padilla, aba, biglang nag-top sa Pulse Asia Senatorial Survey. Kaya tuloy nung nalaman ni Robin Padilla na siya ay nag-top sa kanilang gawa-gawang survey, aba, lalong nagkalat. Dapat nga ipakita mo yung galing mo. O baka naman ito na yung tinatawag na galing ni Robin Padilla. Sabi nga dito sa nabasa ko na sinulat ni Alex Vidal, look what you've done, Pulse Asia. Before the 9th day of the impeachment trial of VP Sara Duterte Carpio started, Pulse Asia mysteriously released a survey showing Senator Robin Hood Padilla as the top choice for senator and second most preferred vice presidential candidate in the May 2028 election. Kasi ang pagkakabasa ko, yung nanguna sa pagka-vice presidential candidate ay si Bongo. Sumunod si Robin Padilla. So ang resulta, nagkalat ng gusto during the trial. Sumobra ang yabang, lalong nag-eksena. It was obvious he was brimming with overconfidence while transforming the trial into a public market. Lumaki ang ulo. He might run for president if VP Sara is convicted. Ako naman, itong mga survey na to, pinaniniwala nyo si Sara Duterte, si Robin Padilla, na sila ang mananalo sa pagka-presidente at magna-number 1 na naman sa pagka-senador sa 2028. Nako, kaya naman pala, sumobra ang yabang nitong si Robin Padilla nung huling impeachment trial. So kung yung mga nakaraang mga statement ni Robin Padilla ay talagang gugulong ka sa kakatawa, ngayong number 1 na naman siya sa pagkasenador, dinagdagan niya. Sabi ba naman niya, sana hindi one-sided ang ating prosecution. Naku naman Robin Padilla, anong gusto mong mangyari? Anong gusto mong gawin ng prosecution? Sumang-ayon din sa defense? Kasi dapat hindi one-sided So dapat pating side ng defense, isang ayunan ng prosecution. So, nung nakahalata si Robin Padilla na talagang pinagtawanan na naman yung statement niya na dapat daw hindi one-sided ang prosecution, aba nagpaliwanag the next day. Sabi niya sa kanyang paglilinaw, ang tungkulin ng prosecution ay hindi para manalo, kundi para sa katotohanan at proteksyon ng inosente. Ang tungkulin naman ng defense ay ang pagtiyak sa karapatang pantao at balanse sa kapangyarihan. Hindi ba parang iki? Wala man lang bang kumakausap dito kay Robin Padilla ng mga Duterte senators? Masyado na pong nagkakalat si Robin Padilla. Wala bang sumusuheto sa inyo? Anong ginagawa ni Amy Marcos, Loren Legarda, Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano? Bakit hindi nyo man lang kausapin si Robin Padilla? Gabayan nyo sa kanyang mga sinasabi. Isa po siyang kahihiyan diyan sa minority bloc. Sabihin ba naman na ang tungkulin ng prosecution ay hindi para manalo? So ano ang tungkulin ng prosecution? Ano ang tungkulin ng defense? Kailangan ba silang body-body? Hindi ba ang prosecution ay nandyan para ipanalo yung kanilang side? Ganun din naman ang depensa, Robin. Kailangan nilang patunayan na panalo sila.
So, hindi po pwede na maging neutral yung dalawang yan. Yung prosecution, dapat ipanalo nila yung side nila. Yung defense, dapat ipanalo nila yung side nila. At kayo mga senator, judges, lalo ka na Robin Padilla, kayo ang dapat maging neutral. Hindi po yung prosecution, hindi po yung defense. Kayo, ikaw, si Alan Peter Cayetano, si Pia Cayetano, at kayo mga Duterte senators, kayo dapat ang neutral. Hindi Nagpapakita kayo na kayo ay kasama sa defense team. Halatang halata ang galawan ninyo at ang inyong mga pananalita. Ang inyong tanging goal ay ipagtanggol si Sara Duterte. Kaya nga lamang na lamang ang defense team Meron na silang taga-depensa, nandiyan pa kayo mga Sara Duterte senators na walang habas at walang kahihiyan na pinagtatanggol si Sara Duterte. Kasi para kay Robin Padilla, ang hustisya po ay neutral. Ang tungkulin ng prosecution ay hindi para manalo at gayon din naman yung defense. Ang pagtiyak ng karapatan, pangtao at balanse na kapangyarihan. Hindi po yan magiging balanse. Kaya nga may dalawang side. Hindi pwedeng maging neutral. Di wag na lang kayo mag-trial. Kasi kung para sa prosecution, ay dapat ma-convict itong si Sara Duterte. Pero hindi pwede. Kasi sabi ng defense, dapat siyang ma-acquit. Dapat maging neutral tayo. So, hindi siya pwede i-convict. Pero hindi rin siya pwedeng i-acquit. So, anong dapat gawin? So, hindi ba? Nakakalito naman itong pananalita ni Robin Padilla. O sa sobrang bilib niya sa sarili niya. Lalo na at lumabas yung kanilang gawa-gawang survey na siya yung number 1 senatorial. Aba, ilalong nagyabang. Palpak na naman tuloy. So, ano na lang ang mangyayari kung ang defense team at ang prosecution ay maging neutral? Hindi na kailangan ng mga witnesses, hindi na kailangan ng ebidensya. Mag-jack and Poy na lang kayo. Ano ba gagawin natin? Kailangan neutral tayo. Pinagugulo naman lalo ni Senator Robin Padilla ang sitwasyon. So, ang prosecution, dapat hindi i-convict si Sara Duterte. Ang defense naman, dapat hindi i-acquit si Sara Duterte. Dapat nasa gitna sila. Ang tanong, Robin Padilla, ano yung gitna? Ano yung neutral doon? Sabi tuloy ni Pari Koy, isang pare at content creator, mukhang mas kailangan ni Robin Padilla na i-remind ang sarili niya na siya dapat ang hindi one-sided bilang senator judge. O, di ba? Halatang-halata ng taong bayan ang pagka one-sided nitong si Robin Padilla. Natandaan niyo yung sinabi niya na dapat daw lahat na lang magbukas ng bank records para patas at para magkaalaman, para daw malaman na walang kinikilingan. So lahat daw sila mag-o-open ng kanilang bank account. Bakit? Na-impeach ka ba, Robin Padilla? Na-impeach din ba yung iba mga senador? O yung mga congressman? O si President Bongbong Marcos? Lahat kayo kailangan maglabas ng inyong bank records? Hindi naman kayong na-impeach si Sara Duterte. Tapos sasabihin mo, para daw mapatunayan na walang kinikilingan. Kitang-kita naman. Kaya sinabi mong lahat na lang magbukas ng bank records kahit na hindi naman po pwede dahil ayaw mong mabuksan ng bank records ni Sara Duterte. Huwag kami ang gawin mong tanga at bobo, Robin Padilla. Yun na lang mga supporters ninyo. Dahil sila siguradong tatanggapin lahat ng sinasabi ninyo kahit na katawa-tawa na. Nakita ko tuloy itong cartoon na to na sinasabi ni Robin Padilla na bakit napaka one-sided ng prosecution na sinagot daw nitong si Atty. Luistro ng natural dahil kami ay nasa prosecution panel. Alangan namang kumampi kami sa defense. Bio. Oo nga naman kasi, di ba? Kung neutral, di magkakampihan. Ang prosecution dapat kumampi sa defense. Ang defense dapat kumampi sa prosecution. Hindi ba, Robin Padilla? Grabe ang talino nitong si Robin. Talagang hindi ko maabot ang kanyang katalinuhan. Nasabi tuloy ni Professor Antonio Contreras, tayo na, ang prosecution, may side yan. Ikaw dapat ang hindi one-sided. Ang dami talagang bobo, ang dami-dami. Kasi nga naman, pagkalabas ng statement ni Padilla, aba, ito na yung mga DDS trolls. Yung mga supporters nila, hallelujah sila kay Robin Padilla. Di ba? Sabi ko sa inyo kahit na mali-mali na, kahit na nakakatawa na, kahit na wala na sa hulog, basta sila, mga DDS, maniniwala sa kahit na anong sasabihin nitong kampo ni Sara Duterte.
Tapos may sinabi pa si Robin Padilla. Ito narinig na natin kay Attorney Season. Ito narinig ko na rin sa isang DDS vlogger. Ang sabi kasi ni Robin Padilla, ang nasasakdal po kasi dito ay ibinoto ng 32 million na tao. Again, tulad ng reaction ko dun sa DDS vlogger at kay Attorney Sheila Season. Ano ngayon? Kung binoto siya ng 32 million, lisensya na ba yun para hindi siya ma-impeach? Kung may mga ebidensya naman para siya ay ma-impeach? Tulad mo, nung ikaw ay nag-number 1 na senator, hindi ka rin dapat imbestigahan dahil nag-number 1 ka. Hindi ka dapat kasuhan ng obstruction of justice dahil number 1 ka eh. At ngayon, number 1 ka na naman sa survey, mas lalong hindi ka dapat kasuhan dahil ang daming bumoto sa inyo. At dahil 32 million ang bumoto kay Sara Duterte, hindi siya dapat ma-impeach. Yan ang linyahan ng mga DDS. So, paano mong hindi sasabihin na one-sided itong si Robin Padilla? Iyan na nga ang linyahan ni Attorney Season eh. Yan din ang linyahan ni Robin Padilla. Baka naman nakakalimutan niya natin na ang nasasakdal dito ay binoto ng 32 million. O, sige na nga, oy, itigil niya yan, impeachment trial na yan. Dahil sinabi na ng kanyang lead counsel na si Attorney Sheila Season at nitong number 1 senatoriable na si Robin Padilla na hindi dapat ma-impeach si Sara Duterte dahil siya ay binoto ng 32 billion na tao. At yan po ay galing sa isang senator judge na walang kinikilingan na sinasabing ang trabaho ng prosecution ay hindi para manalo. Ang galing ano? So palakpakan po natin itong nag-top sa senatorial survey para sa 2028. At number 2 na top choice para maging vice president sa 2028. Sige pa, maglabas pa kayo na kung ano-anong survey. Basta mayroong papalpak na DDS, maglalabas po sila ng survey. Hindi na ba kayo nahiya? Halatang halata ang galawan ninyo. Kayo po, ano ang masasabi nyo rito kay Senator Robin Hood Padilla? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos, ti Agnina.